It's not sufficient that anyone may take a little, sabi po nila. Okay? Now, let's go to Andres naman sa verse 9. Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na si Bada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Sasapat kaya ang mga ito? Alam niyo po, ang ganda eh. He started good, but he ended worrying. Okay? Iniisip din niya na hindi sapat ang mayroon sila. May problema dahil hinayaan ni Andres na harangin siya ng pangangatwiran ng tao. Minsan ganyan din po ang tao eh. Di po ba? Na minsan ay yung pangatwiran, yung dahilan, imbis na magbigay na lang, magtatanong pa, magkukompute pa. Okay? Alam niyo po mga minamalong kapatid sa harapan ng Panginoon, that's not good. Kung magbigay ka, magbigay ka. Kung tumulong ka, tumulong ka. Yun lang naman eh. Period na po yun. Kung magtanim ka, magtanim ka. Hayaan mo ang Diyos ang magpabunga sa mga itinanim mo. Tama po ba mga minamalong kapatid sa Panginoon? Okay? Kaya nga po si Jesus, alam niya. Okay? Jesus knows that what they have is not enough. Okay? Sa 5 tinapay at 2 isda. Sa gitna ng crowd, alam niyo po sa gitna ng crowd, okay? Ito ay talagang hindi sapat at alam ni Jesus kung ano ang gagawin niya. Alam ng Panginoon. Ngunit una, gusto niyang subukin ang mga apostol. Makikita natin, si Jesus ay lubhang interesado, mga kapatid ko sa Panginoon, sa paraan ng ating pag-iisip, sa paraan ng ating pagtugon sa bawat sitwasyon. Alam niyo po, okay, the way we think, the way we respond or react in every situations, alam niyo po, nakikita ng Panginoon. Remember this, in times of pressure, the way we say, alam niyo po, powerful things, makapangyarihan po yan. Okay? Kaya in times of pressure, in times of difficulties, challenges, okay, mahalaga na minsan mag-ingat din po tayo sa ating mga sinasabi. Di po ba? Kay kagayang sinabi ni and what did the apostle said? Kay little, sabi niya, kunti lang. Not enough. Okay, not enough. Kung ilang isda lang. Pero alam niyo po, tatandaan po natin mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 12 verse 34, kung di ako nagkakamali, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Di po ba? Most of the times, ganyan po tayo. Nakikita natin ang mga bagay na kulang, okay? Ngunit hindi ang mga recent blessings na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya mahalaga that we should count the blessings na natatanggap natin, nararanasan po natin. Saan kaya tayo kukuha? Kulang pa ang tithes and offering. Di po ba? Minsan ganun eh, sa ministry, pag may mga gawain, saan kaya tayo kukuha? Kulang yung needs. Dahil hindi sapat yung tithes and offering na pinagkaloob. Pero alam mo kapatid, kung lalakaran mo ng may pananampalataya, okay, at gagawin mo pa rin yung pinapagawa ng Panginoon, sasamahan ka ng Diyos. Amen. At i-provide mo, Lord, ang lahat ng pangangailangan mo. Okay? Kaya nga, we see the big problem and not the big God. Minsan ganun eh, namamagnify yung problema, hindi ang Diyos. Kaya nga, ito ay paalala po sa atin, kaya na mas malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Sabihin po natin, mas malaki ang Diyos ko. Hallelujah. Okay? Kaya ano ang tinuturo ng mga apostol? Hindi sapat. Hindi sapat. Okay? Hindi sapat. Sad to say, minsan, ang buhay natin ganyan. Okay? Kaya nga, in human preparation, it's true kapatid, but nothing is impossible with God. Okay? Kaya sabi ni Apostol Pablo, our God, my God shall supply all my needs. Sabi niya, according to His riches in Christ Jesus. Okay? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, huwag natin pagdudahan ang ating Panginoon.
in every pressure we are facing, huwag hayang hadlangan tayo ng perception ng tao. Okay? Anumang mga sagot dyan. Trust God. Believe the impossible. Amen po ba? Paniwalaan po natin. Okay? Kay napakadaling makalimutan ng mga apostol ang kapangyarihan ni Jesus na nung nakarang araw lang, gumawa siya ng himala. At sa lugar ding iyon, grabe no, sa parehong sitwasyon, alam niyo po, pinagaling ni Jesus ang mga may sakit. Sila ay kasama ni Jesus that time. Kasama rin natin si Jesus sa buhay natin. Hindi tayo dapat mag-alala, kundi mga minamalong kapatid sa Panginoon. Let us encourage ourselves na talagang magtiwala sa Panginoon, maniwala sa kayang gawin ng ating Panginoon. If Jesus is in charge sa buhay po natin, sa anumang napapagdaanan po natin, kontrolado po ng Panginoon. Kaya nga ang sabi niya, the Lord is my shepherd, we shall lack nothing. Okay? In our scripture, sinasabi ng mga apostol kay Jesus na hayaan ang mga tao na pumunta sa village upang sila mismo ang bumili ng pagkain. Grabe. Alam ng mga apostol na sila ay mapipilitan kung ang karamihan ay mananatili sa desyerto sa lugar na iyon. Dahil alam nilang ihimukin silang pakainin ang maraming tao. Ngunit hindi iyon ang paraan ni Jesus para makaalpas sa pressure. Ang sabi niya sa verse 18, bring them here to me. Dalhin ninyo dito sa akin. Ngayon, ituturo sa atin ng Panginoon 3 important revelations in giving generously about feeding the 5,000 people. Tignan po natin ang 3 mahalagang bagay na nais ituro sa atin dito ng Panginoon. Through generous giving, tandaan po natin, we can have freedom from pressures. Amen. Okay? Through generous giving, we can have freedom from pressures. Pressures. Gusto mo bang makalaya, kapatid, sa maraming pressure ng buhay? Di natin may kakaila yan. Mayroon at mayroon yan sa ating buhay. Maraming needs, maraming babayaran. Puputulan ka na ng kuryente, ng mga wifi. Diba? Baka paalisin ka na sa inuupahan mong bahay. Diba? Pasukan na naman, ang daming bibilhin na kakailangan ng mga estudyante. Pero alam niyo po, mga minamahal kong kapatid, sa harapan ng Panginoon, dapat tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, kaya huwag tayong pasisindak sa gawa ng kaaway. Amen. Yung ma-pressure. Kung ikaw ay may kinakaharap na financial problem, trust God, walk by faith. Okay? Dahil naniniwala po ako, paglalakaran mo, yung pananampalataya mo, alam mo, it needs demand action. Okay? Ang kailangan mo lang, kapatid, is point of contact. Point of contact. Dito makikita natin, okay, yung 5 loaves of bread and 2 fishes, binigay kay Jesus. That's it. At tandaan po natin, giving to Jesus is way out of the pressures sa buhay po natin. Okay? Giving to Jesus is way out of the pressures. Kung may matindi kang pangailangan, give. Okay? Kung nakaranas ka ng matinding pressure, under pressure, plant a seed, kapatid. Have your seed in times of need. Okay? Kapag ka may matindi kang pangailangan, tamnan mo, kapatid. Okay? Kaya nga everything we give, tandaan po natin, it's a seed. That seed may be in a form of money, clothes, offering. Pray to God kung ano yung pwede mong ibigay. Amen. Okay? Alam niyo po, mayroon pong isang matanda na 83 years old. Talagang marami siyang alagang kambing, matanda na siya, nag-iisa na lang siya sa kanyang bahay. Sabi ng pastor, dahil malapit ng tag-ulan, magtatag-ulan na, sabi ng pastor, kailangan natin pabubungan na yung ating church dahil tolda lang. Nagpapaumpisa pa lang sila sa simbahan nila. Alam niyo po, okay, talagang dahil magtatag-ulan na nga, sinabi ng pastor na ganito yung kailangan natin. Alam niyo po, yung matandang ito,
wala siyang maibigay eh. Pero may heart siya na tumulong sa gawain ng Panginoon. Okay? So alam niyo po, ang ginawa ng nanay na ito, 83 years old, matanda siya, kinuha niya ang kambing, nagdala siya ng kambing, itinali niya doon sa simbahan. Pastor, yan na po yung para sa akin. Bahala na po kayo kung anong gagawin ninyo yan sa kambing na yan. Basta yan na po yung party ko. Nagkusa siya eh. Nagtanim itong matanda na ito. Pero along the way, alam niyo po, itong matandang ito, yung kanyang itinanim, 2 kambing pa lang, bawing-bawi na yung kanyang binigay nung nabuntis yung kanyang mga kambing. Diba? Kaya tuwang-tuwa yung matanda. Okay? Kaya nga, mga minamalong kapatid sa Panginoon, at ang maganda po doon, yung hindi niya inaasahan na kambing na mga anak, yun pa yung nanganak. Grabe, no? Okay? Ibig sabihin, kahit papaano siguro, itong matandang ito may pressure din. Okay? Dahil tatanda na kayo, hindi na kayo mapapakinabangan. Dapat manganak kayo, sabi niya siguro. Pero siguro yun ay tinamnan niya. Kaya nga, mga minamalong kapatid sa Panginoon, think of the importance of a seed. Okay? We come from a seed. Okay? We are born again because of the seed of the Word of God. Tama po? Kaya Jesus is the seed given by God to redeem us from the curse, from the poverty. Kaya nga, alam nyo mga minamalong kapatid, naalala mo ba yung salita ni Jesus sa Luke chapter 17 verse 5 hanggang sa mga sumusunod? Nang hilingin sa kanya ng mga apostol na palakihin ang kanilang pananampalataya. Sinabi niya, kung sila ay may pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, mabubunot nila ang sycamore tree at itanim ito sa dagat at ito ay susunod sa kanila. Kaya nga, if there's a food shortage, what is the major solution? Okay? Increase production. Planting more seeds of palay. Di ba? Okay? Even the best businessman, okay? Or the worst and best, alam nyo po, nag-i-invest sila ng money for profit. At dito, sinabi ni Jesus, kulang, hindi sapat. Ibigay mo sa akin. Okay? Ibigay sa iyong mga kapitbahay. Ibigay sa iyong kapwa. Give. Magbigay. Sabi niya po dito, kaya nga, you lack money, give money. You lack clothes, magbigay ka din. And God will supply all your needs. Hallelujah. Kaya nga po, mga minamalong kapatid sa Panginoon, okay, sabi ng Luke chapter 6 verse 38, give and it shall be given to you. Yan ang ginawa ng balo kay Propeta Elias. Maalala niyo po, nang dumating si Elias sa lungsod, naroon ang balo na kumukuha ng patpat para sa huling pagkain nila. At nang bigyan at pinakain niya si Elias, ang propeta ng Diyos, ang kanyang lalagyan ng harina ay hindi naubos. Ni ang banga ng langis hanggang sa araw ng magpaulan ng Panginoon sa lupa. Hallelujah. Kaya nga, at sa kwento tungkol doon sa pagpapakain ni Jesus sa 5,000, sa kwento, mayroon 2 bagay na gusto kong ituro sa atin ng Panginoon. Una, ipag-pray kung ano ang ibibigay natin. Pangalawa, pagpalain ang mga taong nagbibigay sa atin. O kaya naman mga nagpipray sa atin. Kaya mahalaga nga ipag-pray natin kung saan tayo magtatanim. At titiyakin mo kapatid, kung saan ka magtatanim, tiyakin mo na dapat yan ay matabang lupa. Okay? Tiyakin mo yan ay matabang lupa. Ngayon, nasaan ang pressure? Wala na. Nagawa nilang pakainin ang karamihan, ang 5,000, hindi pa kasama yung mga kababaihan, hindi pa kasama ang mga bata, mga anak nila. Kaya nga mga minamalong kapatid, sabi ng Psalms chapter 112 verse 5, good will come to those who are generous and lend freely. Ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya ay laging tapat. Okay, how about in emotional pressure? Tatanungin natin, give time to God. Give time to His Word. Feed your spirit with the Word of God. At naniniwala ako, mapapagtagumpayin mo yung emotional pressure na yan. Okay?
think of making a fruit juice, halimbawa, di ba? Alam mo ang itsura nito, ang lasa, ngunit hindi ka pinapakain. Pareho sa salita, ang iyong espiritu ay hindi mapapakain maliban kung basahin mo ang salita ng Diyos. Kasi kailangan magkaroon ng rema word sa ating buhay, ang salita ng Panginoon. Kaya nga sinasabi, huwag mong kaliligtang basahin ang aklat ng kautusan araw at gabi, sabi niya. Pagbulay-bulayan daw po natin upang matupad natin ang mga nakasaad doon. Sa gayon, ikaw ay magiging masagana at magtatagumpay sa iyong pamumuhay. Sabi po doon. Kaya nga, mga minamahal, it's spend time reading and studying, meditating God's Word. Okay? At i-claim natin ang mga salitang ito ng Panginoon, ang mga pangako ng Panginoon, that in times of crisis, in times of pressure, in times na may panahon na may pagpapanik, mayroon tayong kalakasan, magpapalakas sa atin, may magpapaalala sa atin. Kaya plant your seed, kapatid. At ang mahalaga din, mahalaga yung mga spiritual activities na ginagawa natin sa harapan ng ating Panginoon. Pangalawa, okay, important revelations in giving generously. Okay, una, habang tayo nagbibigay freely sa harapan ng Panginoon, okay, magkakaroon tayo ng freedom from pressures. Pangalawa, through generous giving, we can support God's ministry. Okay, we can support God's ministry. If we are going to examine po, no, when does Jesus do on that place? Verse 14, okay, He was moved with compassion and healed their sick. Sa makatuwid, si Jesus ay may ministry doon. Okay? In specific, ministry of healing. Okay? Ngayon, saan nagmula ang 5 tinapay at 2 isda? Ang sabi doon sa John chapter 6 verse 9, ito ay nanggaling sa isang bata. Tapos sabi ni Jesus, dalhin mo sa akin, gaya ng sinabi niya. Diba? Parang ganun din, sinasabi din sa Malakay, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ko. Sinasabi ng Diyos, bring the whole tithe into the storehouse. Dalhin ninyo. Kung ating papansinin, si Jesus muna ang humahawak bago niya binasbasan ang handog. Kailangan niya itong i-handle dahil nasa kanya ang anointing of increase. Okay? Anointing of increase. Okay? Sa kanya nanggagaling, kapatid. Okay? Kaya nga, same way in the church, ang Diyos ay nagtuturo sa atin na dalhin ang ating mga pag-aari, mga ikapo, mga offerings natin. Okay? Sa ministry upang ang ministeryo ay matanggap ito, mahawakan ito at mabasbasan bago ito magamit sa gawain ng ating Panginoon. Okay, what happened after He blessed? Okay, there's an overflow. He gave it to the disciples and the disciples sow it to the multitudes. Binigay nila. Then the harvest was produced within that moment. Okay? Kaya nga ang sabi ng Amos chapter 9 verse 13, sinabi ni Yahweh, darating ang panahon, mag-araro ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas. At mag-aasik na ng binhi ng ubas ang magsasaka habang gumagawa pa ng alak ang mag-aalak. Dadaloy sa mga bundok ang bagong alak at masaganang aagos sa mga burol. Kaya nga tayo po ang nais ng Diyos na gamitin para tugunan ang pangangailangan ng kanyang templo. Wala na pong iba, kapatid. Okay, alangan naman na tagalabas. Hindi naman sila umaatin ng salita ng Diyos, hindi naman sila nakikinig ng salita, ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Tayo po yun. Lahat ng mga dumadalo sa gawain ng Panginoon. Tayo po yung inatasan na magkaloob sa templo ng ating Panginoon. Okay? Kaya nga, alam niyo po, makikita din po natin dito, hindi manghingi gaya ng gusto ng mga alagad. Di po ba? Kaya ang sabi ng Leviticus chapter 29 verse 30, lahat na ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Okay? Paano po dapat magbigay sa Diyos? Like a child.
with humbleness, with simplicity. Hindi gaya ng mga Pariseo na pakitang tao, ikinumpara pa sa sarili na sa maniningil ng buwis. Di po ba? Kaya nga mga minamahal kapatid sa Panginoon, let us honor God with our substance. Di po ba? Okay? Tight with joy, with thanksgiving, with gratefulness. Okay? Kaya sabi ng Luke chapter 11 verse 42, kahabag-habag kayo mga Pariseo, ibinibigyan ninyo ang ikasampung bahagi ng yerba buena, ruda at iba pang halamang panimplas sa pagkain, ngunit kinaliligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Dapat lamang na gawin ninyo ito, ngunit hindi dapat kaligtaan ang mas mahalagang bagay. Ano naman pong sinabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 12? Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Kaya nga, sa pamamagitan ng ating pag-iikapo, we have the privilege to honor God and support His ministry. Tama po ba? Pribileyo po yan. Kaya ang pangako sa atin ng Panginoon, I will open the floodgates of heaven. Okay? Ang sabi naman ng Genesis chapter 7 verse 11, the floodgates of heaven were opened up. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, let us support the ministry of God. Huwag tayo magreklamo, huwag na tayo maghanap. Okay? Kami nga talagang matindi yung aming pagluhod. Okay? Every time na magbi-meeting kami, talagang pinag-uusapan din po namin kami mga council. Kaya nga, kapatid, kung ikaw ay nagreklamo, naghahanap kung saan magagastos lahat ng pangailangan, okay? Kung ikaw ay magbibigay, wag na. Okay? Kasi ang hinahanap ng Lord yung willing heart na sumuporta, na hindi naghahanap. Okay? Yung hindi naghahanap. Okay? Yung cheerful giver, masayang nagbibigay. Okay? Kaya nga, mga minamalong kapatid sa Panginoon, makikita natin yung bata na may hawak ng ilang isda at tinapay. Diba? Masayang-masaya siyang ibinigay ito. Okay? Masayang-masaya siya. Kaya ganun din po dapat tayo mga minamalong kapatid sa Panginoon. Kaya nga, that is how much blessing we can have. The same floodgates for water of flood and blessings sa buhay po natin. Kaya pangatlo, kaya tandaan po natin, para makaalpas tayo sa mga pressures, okay? Hindi tayo ma-stress, tandaan po natin, through generous giving, we can have freedom from pressures. Tayong madideliver tayo. Palalayain tayo ng Panginoon ng kahirapan ng poverty. Okay? Through generous giving, we can support God's ministry. Suportahan natin ang gawain ng Panginoon. Walang ibang susuporta, kundi ikaw at ako, kapatid. O ba? Okay? Pangatlo, through generous giving, we can have an abundant harvest. Okay? Abundant harvest. Siyempre, gusto po natin yan. Who planted 5 loaves of bread and 2 fishes? Yung bata. Kaya nga po, malamang yung 12 baskets ay napunta rin sa kanya. Alangan naman pong bitbitin pa yun ni Jesus. After nun, lumakad na siya sa ibabaw ng tubig eh. Sabi pa niya, pag may misyon, okay, huwag kalimutan ang bagahe. Kaya nga po pag may itinanim, may aanihin talaga. Our God is a God of harvest. Amen po ba? Ito po yung talagang, walang hanggang tipan ng Diyos sa atin. Pangako ito ng Diyos sa atin. Kaya ang sabi ng Genesis chapter 8 verse 22, hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit ang tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, sabi niya, ang araw at gabi hindi mapapatid. Kaya nga, mga minamalong kapatid, same. Let's do the biblical way. The circle of blessing na sinabi ko po, dati nasabi ko na po itong, yung circle of blessings. Yan naman palagi umiikot ng blessing eh.
Pagtatites ka, magtatanim ka, magkakaroon ng cultivating, waiting, watching, at panghuli, harvesting. Then, tithing ulit, planting, ganun ulit eh. Yun yung circle of blessing, mga kapatid ko sa harapan ng Panginoon. Kaya makita po natin, when we give, we harvest. When we plant, we harvest. Ang bata na nagbigay ng yung bata nagbigay, he has 12 baskets of harvest. Kung tutusin, pwede naman pong gumawa si Jesus ng tinapay eh. Pero bakit niya hinayaang magbigay ang bata? Hindi po kailangan ng Diyos ang ibinibigay natin. Tandaan po natin yan. But He wants us to give so that we can harvest. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para tayo ay magkaroon ng harvest. Amen. When there's a time to plant, to give, magbigay tayo. Okay? At mayroon din panahon ng pag-harvest. When we harvest, tayo ay katulad ng parable of the mustard seed. Okay? Yes. Nakikikain pa pati ang mga ibon. Naisip ko nga po pag uwi ng bata, tuwang-tuwa siya at nasabi niya, gagawin ko ulit yun. Gagawin ko ulit yun. Gagawin ko palagi yun. Maaari ganun po yung Yes. puso ng bata. Tandaan po natin, ang kamay natin, pinagpala ng Diyos. Ang kamay na pagpapalain ng Diyos. Ang kamay natin ay pagpapalain ng Diyos. Ang bawat nagbibigay, pagpapalain. Ang bawat magbibigay, pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, magbigay tayo. Okay? Gustong takal, siksik, diglig at umaapaw. Sabi nga ng salita ng Panginoon, make the first move, kapatid. Make the first move. Okay, kapag may nagcha-challenge sa atin, i-challenge din po natin yung ating pananampalataya to plant a seed. Alam niyo po dati, mayroon pong isang missionaries, gusto nang umuwi sa ibang bansa at gusto niya rin pong mangaral ng salita ng Diyos dahil siya ay evangelist. Gusto niya mangaral din sa kanilang bansa. Dahil matagal na rin po siya naging evangelist, nagturo kung saang-saang lugar dito sa bansang Pilipinas. Pero syempre, naubos na yung kanyang kakayahan. Ultimo, kahit pamasahe niya ay wala na siyang maipon din para makauwi siya. Pero isang pastor na nag-challenge, sabi niya ay kung ano yung meron kayo, plant a seed para itong lingkod na ito ng Diyos ay makauwi sa kanilang bansa at magpagamit din sa kanilang lugar, hindi lang dito sa ating bansang Pilipinas. Alam niyo po, yung maliit na bagay na meron ako, tinanim ko po yun. That time, sabi ko, Lord, ang tanim na ito ay makakalabas din ako, makakapunta din ako sa ibang bansa. Tanim ko lang po yun. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon, hindi po kinalimutan yun ng Lord. Okay? Noong mga panahon na kailangan ko din, dumadaan din ako sa pressure na mga panahon na yon. Si Pastor Jay may ticket na, may kompleto na lahat. Ako wala pa akong ticket ng mga panahon na yon. Pero pareho kaming may visa na papuntang Korea. Pero hindi po kinalimutan ng Panginoon yung aking pagtatanim din na yon. Kaya nga, salamat sa Panginoon. Pinahintulutan niya na yung aking pagtatanim ay ma-harvest ko din naman. Amen. Okay? At pinahintulutan ng Lord na ako ay makapunta po sa Korea. Purihin ng Panginoon noong 2012, mga panahon po na yun. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, paano magbigay ang Diyos? Sabi niya, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Kung wala kang itinanim, wala kang anihin. Huwag kang mag-expect kung hindi ka nagtanim, kapatid. Kailangan mo magtanim. Kaya nga, pansinin niyo po yung bata, nag-antay siya kasi may panahon ng pagtatanim, pagpapalaki at pag-ani. Hallelujah. Okay, when you plant, wait for your harvest. Watch it grow. Bantayan mo yan na lumago. Okay? Kaso maraming dumadaan sa shortcut, naiinip. Parang po yung parable of the weeds. Don't say, ako nagbigay niya. Akin yan. Or babawiin. Minsan may mga ganun eh. Okay? Keep out of the weeds, kapatid, doon sa mga damo na yan. Tanggalin po natin yung pride, yung selfishness, yung fear. Okay?
Kaso minsan nagbibigay tayo, sinasabi ay ganito kalaking binigay ko, ganito, ganyan. Wag na kapatid. Okay? Wag na nating kwentahin pagka binigay na natin yan sa harapan ng Panginoon. Dahil tiyak din naman, may harvest yan. Pero pag kwentahan mo ng Diyos, parang kinukuha mo na yung harvest mo. Sayang, wala na. Di po ba? Kaya nga, mga minamalong kapatid sa Panginoon, sa habang hinihintay mo yung pag-harvest mo, magpuri ka lang, sumamba ka lang sa harapan ng Panginoon and expect a harvest from God, not from man. Hindi sa tao. Dahil madi-discourage ka lang, madi-disappoint ka lang. Huwag kang magtataya sa wedding, sa loto. Okay? Hindi ka yan i-bless ng Lord. Okay? Kaya nga, gawin lang natin yung prinsipyo na sinasabi ng salita ng Panginoon. Give your time, plant a seed. Okay? Magbigay tayo sa mga lingkod ng Lord, sa mga widow, di ba? Sa mga balo. Kaya na wala nang inaasahan kundi ang Panginoon lamang. Yan ay mga matatabang lupa sa gawain ng Panginoon, of course. Di po ba? Kaya nga tandaan po natin, in every area sa buhay natin, it start with a seed. Yan man ay act of love, financial giving, or ay step of faith. Pwede rin yun eh. Kaya nga, sabi ng Genesis chapter 8 verse 22, habang nananatili ang lupa, ang panahon ng pag-asik at pag-aani ay hindi titigil. Hindi titigil. Okay, to have an abundant harvest, you must intentionally sow, plant a seed, and patiently wait for your harvest. Tama po ba? Mga minamalong kapatid sa Panginoon. Same sa ating pong paglilingkod sa harapan ng Panginoon. If we are faithful, God is faithful to His promises. Kaya when the time is right, He will bring abundant harvest from your faithfulness. Kaya kung hindi ka magtatapat sa harapan ng Panginoon, sa paglilingkod sa harapan ng Panginoon, ay hindi mo matatamasa yung pinagpaguran mo, yung harvest mo. Okay? Kaya sabihin mo sa sarili mo, hindi ako mag-quit. Hindi ako mag-give up. Kasi maraming masayang nag-uumpisa at along the way, pag may mga rough road na, tumitigil na sila, nag-quit na sila, umaayaw na sila. Kaya tayo kapatid, huwag tayong mag-give up. Wait for the process. Wait for your season. Amen po ba? Okay? Huwag kang mainggit sa mga nakakatamasa na, nakakatanggap na ng blessing. Okay? Mga nakikita natin, huwag na tayong mainggit. Okay? Alam nyo po, kagaya po ng bunga ng bayabas, may mga bulaklak na, may maliliit, may mga malalaki. Okay? Alam nyo po, hindi po pare-parehas yung paglaki. Maging sa kanilang paghinog, hindi po pare-pareho. Kapatid, gusto ko pong sabihin sa iyo, baka ikaw pa lang yung bulaklak. Ikaw yung buto na maliit. Okay? Baka ikaw naman yung katamtaman pa lang na bunga, yung laki pa lang. O kaya naman, baka ikaw yung malapit ng mahinog at malapit ka na mag-harvest. O kaya naman, baka ikaw na ito, kapatid, yung overripe na. Bakit? Kasi hindi ka marunong umani, hindi ka marunong mag-harvest. Dapat marunong tayo mag-harvest. Minsan kasi may mga pakipot pa, binibigyan mo na nga ng blessing. Okay? Yun na nga yung sagot. Kung tutusin, yun na nga yung sagot ng kanyang panalangin. Nahiya pa, pakipot pa, ayaw pang tanggapin. Okay? Receive the blessing. Kung yun naman ay pinagpili mo naman talaga. Di po ba? Okay? Kaya nga mga minamalong kapatid, huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Amen po ba? Mga kapatid ko sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po bilang pagwawakas, tandaan po natin yung tatlong tinuro sa atin ng Panginoon. 3 important revelations in giving generously about po dun sa pagpapakain ng 5,000. Through generous giving, we can have freedom from pressures. Okay? May pagpapalaya sa atin ng Panginoon sa kahirapan, sa kawalan. Okay? Through generous giving, we can support God's ministry. Supportan natin ang gawain ng Panginoon. Okay? At tiyak, nakikita ng Panginoon ang bawat
ginagawa natin paglilingkod, pag-support sa kanyang gawa, sa kanyang mga lingkod. Pangatlo, through generous giving, we can have an abundant harvest. Kagaya po ng na nagbigay ng 5 isda, ay ng tinapay, 5 tinapay at 2 isda, mag-harvest yung bata. Kaya nga, sa buhay po natin, mga kamanggagawa, mga kapatid ko sa harapan ng Panginoon, okay, every moment is an opportunity to be generous. Tandaan po natin. Every moment is an opportunity to be generous. True generosity is not a burdensome obligation, but a joyful privilege. Pribileyo po natin po yan. Okay? Giving is an opportunity to be blessed and be fruitful. Hallelujah. Kaya, ang tanong, kailan ako magbibigay? Kailan ka magbibigay, kapatid? Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng pangangailangan ng templo. Sa templo, sa panahon ng mayroon kang maibigay. Siyempre, mayroon kang maibibigay eh. Oportunidad mo yan. Pribileyo mo yan na mag-plant a seed. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, give and be free from pressure. Support the ministry of God. Huwag na tayong mag-alinlangan na suportahan ang gawain ng Panginoon. Okay? Have an abundant harvest. Pag-pray mo kung saan yung matabang lupa, kung saan ka magtatanim. Proverbs chapter 11 verse 24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit, naghihirap ang tikom ng mga kamay. Hallelujah. At tatandaan po natin, grace comes from God. But generous giving comes from our hearts. Okay? From a grateful and willing hearts. Amin po ba? Hallelujah. Always remember, giving is an act of worship that pleases God. Nabibigyan natin ng kalwalhatian ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos. Sa Kanya po ang kapurihan. Tayo po ay sama-samang manalangin na salamat po, Diyos, sa mga salita na ipinahayag mo sa amin, Panginoon. Salamat dahil tapat kayong nangako sa amin, Panginoon, na anuman ang aming gagawin, anuman ang aming itinatanim, ay aanihin namin ang lahat ng ito, Panginoon. Sapagkat tapat kayong Diyos na nangako sa amin na kung ano ang aming itinanim, yun din ang aming aanihin. Kaya Lord, ang bawat isa, Panginoon, anuman yung espiritu na minsan ay naghahanap, mapagreklamo, o minsan ay parang nahihirapan na mag-release, Lord, bigyan mo kami ng willing heart, pusong mapagbigay, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na huwag kami magsawa, hindi kami mapagod, kundi magkaroon kami, Panginoon, na joyful heart na magbigay, Panginoon. A cheerful heart, sapagkat alam namin, Panginoon, ang mga bagay na ito na ginagawa namin, hindi ito nasasayang. Counted ito, Panginoon, sa iyong kaharian. Sapagkat kayo ang nagsabi, Panginoon, huwag kami mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sapagkat dito sa lupa, Lord, ay pwedeng mawala, pwedeng nakawin ng tao. Pero sa iyong kaharian, Panginoon, ito ay magbibigay sa amin ng kapakinabangan in eternity sa buhay po namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pagpalain mong bawat isa nakapakinig, bless mong kanilang buhay, at kung mayroon mang pressure sa kanila pong mga buhay, in need sila, Panginoon. Lord, you know their hearts, you know their needs. Dalahin ko po, Panginoon, supply their needs according to your riches. Hallelujah. Open the floodgates of heaven, Lord, to bless them more and more abundantly in the name of Jesus. Thank you, Father God. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen. Salamat po. Salamat po. Salamat. Na? Amen. Praise God. God. Chapter worker Janelle, tuloy mo na.